Hello mga ka-rolls! Another day, another video tutorial. Kamusta na kayo? For today's video, gagawa tayo ng fondant details doon sa safari number cake na pinost natin nung isang araw. Ilang araw na rin akong busy dahil napakaraming orders na nakabook this week, kaya medyo iksiyan muna natin ang video natin for today. Bale, DLA fondant pala ang lagi nating ginagamit na fondant kasi para sa akin, ito ang pinakamasarap na fondant na na-try ko, and at the same time, mas madali siyang gamitin para hindi na rin ako gagawa ng sarili kong fondant dahil nga wala na rin akong oras. Based rin naman sa computation ko is parehas lang naman ang gastos kapag bibili ka ng ready-made na fondant and kapag gagawa ka ng sarili mong fondant. Ang pinagkaiba lang is mas maraming makukonsume na oras kapag sarili mong gawa yung fondant mo. Kaya napagdesisyonan ko na hindi na talaga ako gagawa ng fondant muna and palagi na lang DLA ang aking ginagamit. And ito nga, gaya ng palagi kong sinasabi, kapag gumagawa ko ng mga fondant details, nag-uumpisa ako sa white muna and then light colors, pa-dark ng pa-dark, para hindi mahawa yung colors dun sa mga lighter na fondant details natin. And para na rin makatipid tayo sa gloves para hindi tayo palit-palit ng gloves. Speaking of gloves, ayan, medyo napalaki yung na-order kong gloves kaya nahihirapan akong gumawa ng mga details lalo na kapag maliliit siya. Kaya kapag ka-order kayo ng gloves, make sure na sakto siya sa size ninyo kasi napakahirap talaga and maglulukot-lukot siya. Mahirap siyang pakinisin sa mga fondant, like for example, gagawa ka ng bilog or bola, napakahirap niya talaga. Kaya nag-order talaga ako ng bagong gloves kasi hindi ko talaga matiis. Anyway, ay ang bilog na stainless na nakikita ninyo, cookie cutter yan, iba-ibang sizes yan, and yan ang ginagamit ko na size normally kapag gumagawa ako ng mga head toppers and toppers sa pang cupcakes kasi sakto-sakto talaga yung size niya. And yung white powder naman na nakikita nyo dyan sa may bandang taas ng video, Tylose powder po yan. So, balang ginagamit ko lang talaga sa fondant natin ay Tylose, wala nang iba. And yung pandikit natin is water lang yan palagi. And ito na nga ginagawa na natin yung pig na fondant details natin. So, light pink lang yan. Color red na Peyotraco ang ginamit ko na super konti para ma-achieve ang ganyang pagka-pink sa fondant natin. Tapos, nagkat ako ng oblong para doon sa ears nung pig natin and then bilog para doon sa nose niya. Tapos, tinusok ko lang para magkaroon siya ng yung butas ng ilong ng pig. And then, ginamit ko nga itong tool na ito, yung parang knife na color pink para lagyan ng bibig yung pig na parang nakasmile siya. O, diba? Ang dami kong parang, pero hindi yan parang, yan na talaga yon. Meron akong pinagagayahan ng mga pictures na yan. Nag-search lang ako sa Google or pwede nyo rin gayahin yung inspiration na sinasend ng customer sa inyo. Depende na sa inyo. Pero yan kasi yung pinakamadaling design para sa akin. So, next naman is yung elephant. So, kung nakita ninyo, naglagay lang ako ng konting color black na Peyotraco doon sa current na color pink natin para mag-color gray siya. O, di ba walang sayang? May kamahalan din naman kasi ang pagbili ng fondant, kaya mas maganda na sulitin ito at walang tapon. Kaya, gaya nga na sinabi ko kanina, kung light to dark ang colors na pagkakasunod-sunod natin, is madali nating ma-achieve itong sinasabi ko na pag-combine ng mga colors. And ayun nga, walang masasayang, walang tapon. Gumamit ako ng piping tip, yung pinakamalaking bunganga na part ng piping tip para mag-create ng medyo maliit na circle sa fondant natin and then kinat ko lang siya na parang moon para ma-achieve natin yung nose ng elephant natin. And then, nag-cut ulit tayo ng isa pang bilog using our cookie cutter and then hahatiin siya sa gitna. Tapos lalagyan ng konting detail sa may side at yan na ang ears ng ating elephant. O diba, napakadali lang nitong gawin. So far, marami na rin akong safari theme cakes na nagawa and yung mga fondant details is palaging 2D. Wala pa nagpapagawa sa akin na 3D ng mga animals. So if ever na meron mag-order sa akin ng ganong klaseng inspiration or design, i-vlog ko talaga dahil never pa talaga akong gumawa ng safari theme na 3D na fondant details. At ayan na, malapit na siyang matapos. Diba napakadali lang? Tapos dun sa mga eyes nila, bali black fondant lang yon na binilog ko tapos nilagay ko para magkaroon ng eyes yung animals. Pwede rin naman na drawingan na lang para mas madali. Depende na rin sa kung saan ang mas prefer ninyo. And then ito, nagkuha ko ng color brown na Chef Master para
naman doon sa name ng ating birthday celebrant or ng ating baby na si Ethan Antonio. So, ipapatong lang yung mga letters dyan. So, gagawin muna natin siyang parang wood para mas maganda siyang tingnan. Kaya lagi ko talagang sinasuggest na mag-invest tayo sa mga ganitong tools kahit pa konti-konti, kahit pa isa-isa or padala-dalawa every month para naman kapag ka sa susunod na merong design na merong ganitong details is hindi ka na mahihirapan. Napakalaking tulong kasi ng mga tools na ito. Ako naman kasi aside sa pag-iipon ko ng tools is kapag talaga may nag-order sa akin and nagsisend ng inspiration, tapos meron ako napansin na something na kailangan ko na bilhin para doon sa design na yon, in-order ko talaga siya, lalong-lalo na kung marami pa talagang time before nung event ng customer, kasi alam ko naman na the next time na may mag-order sa akin is magagamit ko din iyon. Kaya super ka-close ko na talaga yung rider ng Lazada, promise. At iyan lang naman, share ko lang naman itong design na ito for today's video. Maraming salamat sa panonood. And that's it for today. See you on our next video. Bye!